Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng choco chip fudge. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay butter to 25 grams, glucose 75 grams, asukal 350 grams, all-purpose flour to 75 grams, baking soda 1/4 teaspoon, skim milk 40 grams, itlog 4 na piraso at choco chips na 50 grams. Tunawin na natin ang ating butter at ang ating glucose. At yung apoy nga po pala nito ay medium heat lamang. At kapag tinutunaw nga po pala natin siya ay kailangan nga po pala natin tong haluin ng haluin para po hindi po masunog ang ating butter at ang ating glucose. Ayan, at dahil tunaw na po ay atin na po muna itong itabi. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng all-purpose flour, asukal, skim milk, baking soda. Haluin na muna natin ito ng kaunti at ilagay na natin ang ating pinatunaw na butter at glucose at ang ating itlog. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At higit sa lahat ay just take your time lamang po mga ka-bakers. At dahil nagsama-sama na po ang lahat ng mga ingredients at nakuha na po natin ang consistency na gusto natin, wala na pong mga buo-buo, ay pwede na po nating ihinto ang ating paghahalo. Kukuhanin na po natin ang ating molde na 8x12x12 at atin na po itong ilalagay doon. Meron nga po pala itong parchment paper na meron pong mantika sa ilalim. Pagkatapos naman po nating maisalin ay atin na po itong papantayin. Pagkatapos naman po ating itong pantayin ay maglalagay na po tayo ng ating choco chips. Uubusin nga po pala natin ang 50 grams or kung gusto niyo naman pong magdagdag ng choco chips ay okay lamang po. Kayo na po ang bahala mga ka-bakers kung gaano man po kadami ang inyong ilalagay. At syempre, assure lang po natin na bawat gilid or kanto po ng atin na malalagyan po talaga natin. At ilalagay na po natin ito sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala is 170 sa taas, 200 sa baba at ang baking time is 35 minutes. At after 35 minutes ay luto na po ang ating choco chips fudge. Palalamigin lang po muna natin ito at pagkatapos palamigin ay atin na po itong tatanggalin sa ating molde. Gagamit po tayo ng scraper pantanggal po nito at kukuha po tayo ng isa pang ating lalagyan at atin na po siyang tanggalin. Yan. Ganyan lang po siya kadali, hindi naman po siya kailangan po mahirap tanggalin dahil easy lang po talaga itong tanggalin. Yan naman po ay atin na po siyang babaliktarin. Yan, o di po ba ang ganda niya na pong tignan? Ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin. Nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang inyong hahatiin. Pero gagawa po tayo ng mga 20 piraso nito or hahati po tayo ng mga 20 piraso nito. Kung ito po ay pangkain ng inyong pamilya, pwede na rin naman po yung medyo malaki-laki ng kaunti. Nakadepende po sa inyo yon. Pero kung pang negosyo po natin ito, ay pwede rin naman pong 20 piraso nito or kung kaya nyo pong mas liitan pa, depende rin po kasi kung magkano nyo po ito bebenta o kaya po ng inyong costing ay why not po. Kaya naman, presenting ang ating finished product na napakasarap, napaka-yummy, at higit sa lahat ay sobrang mabenta po talaga ito sa mga kids. Pwede rin po natin itong ipangregalo sa ating mga bisita. Pwede rin po itong ipanghanda sa kanila at showcase natin ang ating mga hidden baking skills. O di po ba? Dami nyo na pong alam at higit sa lahat ay sobrang ang sasarap pa po ng inyong mga binibake. Kaya naman mga ka-bakers, gawin nyo na din. Ito na po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 6:14. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Amen! Hanggang dito na nga lang po muna ako mga ka-bakers. Bye muna, paalam, at higit sa lahat ay God bless!